Ako po si Father Oscar Christian C. Duran mula dito sa Quasay Parish of Our Lady of Assumption sa Barangay Assumption, San Jose del Monte City, Bulacan. Come, let us share the word. Karamihan sa mga influencers sa mundo ngayon, lalo tigit sa Pilipinas, ay ang mga Koreano. Inaawit ng mga kabataan ang kanilang mga kanta, ginagaya ang pananamit, nawiwili sa mga K-dramas. Pero sa kasaysayan ng simbahan, isa ang Koreanong si San Andres Kim Tae-gon na naging influencer pagdating sa paninindigan sa pananampalataya at ginugunita natin ang kanyang pagiging martir ngayon. Isinilang mula sa mga hindi katolikong magulang, ngunit napagbago ang pananampalataya nang makinig sila ng salita ng Diyos. Sa edad na 15, si San Andres ay nagpabinyag bilang Katoliko at nangarap na maging bahagi upang maipalaganap ang pananampalataya, kaya't siya'y naglakbay sa bansang Tsina at doon pumasok sa seminaryo. Isang malaking dagok sa kanilang pamilya ang nangyari sa kanyang ama nang ito'y maging martir sa ngalan ng pananampalatayang Katoliko. Pero hindi ito naging balakid sa pangarap niyang maging pari, bagkus mas lalo pang nagpatibay sa kanyang bokasyon. Minsan din siyang nanatili sa Pilipinas at tumuloy sa isang kumbento ng mga Dominikano sa Lolomboy, Bukawe, Bulacan habang siya ay nag-aaral pa. At taong 1844, siya ay naging ganap na pari. Siya ay nagbalik sa Korea kasama ang iba pang mga misyonerong mula sa Tsina upang ipangaral ang mabuting balita sa panahong patuloy ang pag-uusig at pagpatay sa mga Katoliko. Dahil dito, hinuli, pinahirapan at pinapugutan ng ulo si San Andres. Isa si San Andres sa mahigit 100 na namatay bilang martir noong taong 1839 hanggang 1867. At ang dahilan ng kanilang kamatayan, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pagiging Katoliko, dahil inimpluwensyahan nila ang marami na umibig kay Kristo. Mga kapatid, sa mundong ating ginagalawan, kahit tama ang ginagawa natin at wala tayong ibang hangarin, kundi ang mapabuti ang iba, mayroon at mayroong kokontra sa atin. Mayroong uusig sa atin. Mayroong hindi tatanggap sa atin. At ang mas masakit, may gagawa ng masama sa atin. Hindi rin naman nagkulang ang Panginoon sa pagsasabi ng realidad na iyon. Tulad na lamang ng mensahe sa Ebanghelyo, nais lamang nila Juan Bautista at ng ating Panginoon na impluwensyahan ang mga tao sa tama at mabuti. Pero imbis na pakinggan at sundin ang pinangaral, tinuligsa sila at nauwi din ito sa kamatayan. Pero ang maganda sa ating pananampalataya, buhay ang kapalit ng pagtataya ng buhay na iyon. Buhay kapiling ang Diyos sa kanyang kaharian. Kaya huwag tayong manghinawa na gawin ang lahat para madala ang iba sa pag-ibig at pananampalataya. Sa panahon ngayon na patuloy na inuusig ang simbahan sa iba't ibang paraan, tulad ni San Andres Kim Tae-gon at mga kasamang martir, kaya mo din ba na ibigay ang lahat para maimpluwensyahan ang iba na manindigan para sa pananampalataya? Panginoon, sa pagkamartir at sa tulong ng panalangin ni San Andres Kim Tae-gon at mga kasama, maigawad mo po nawa sa amin ang lakas at tatag ng pananalig na aming kinakailangan upang manatili kaming tapat sa pagtupad ng iyong kalooban, sikaping mailapit ang aming kapwa sa landas ng kabanalan at kaligtasan,
at laging nagpapahalaga sa mabuting balita hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Para sa pagdakila sa iyong banal na pangalan at kaligtasan ng sangkatauhan. Amen.